Yo, what up sa inyo? Welcome back to my channel and panibagong memories na naman. So for today's video guys, ay meron lang ako i-share sa inyo. Ngayon ay pupunta kami ng hospital ni Mrs. para magpa-CT scan ako kasi para ipa-check ko yung tiyan ko. Ayan, yung abdomen. First time ko lang itong gagawin. Kaya nga pala ako magpapa-CT scan kasi nagpa-check up ako sa doktor. In-ultrasound ako sa tiyan ko. Tapos pinakita silang gallbladder ko na meron putik-putik pa lang noon, parang ganun yung nakita doon nila, parang papunta sa stone, ano yun, gallbladder stone. Tapos mga 4 months ang nakalipas, uminom ako ng gamot ng 2 months, tapos nagpa-ultrasound ulit ako, tapos may nakita naman daw sila ngayon sa ultrasound na polyp. Ngayon, para mapasigurado kung ano talaga yung nasa tiyan ko, ay magpapa-CT scan tayo ngayon. So gusto ko lang i-share tong kalagayan natin ngayon kasi mali nyo merong mga nakaranas din ng mga ganitong kalagayan ngayon. I-share ko. Palagay ko ang posibleng dahilan nito kung bakit nagkaroon ng problema sa gallbladder ko ay sa pagkain ko ng mga mamantika, lalo na ang seafood. Kasi sobrang mahilig ako sa seafoods, lalo na pag mga shrimp, sobrang dami ko lagi nakakain. Yung pala ay, sa palagay ko, ay, hindi pala siya okay. Kailangan pala, pag mga ganon, saktuan lang din yung kakainin mo. Kasi nga, sabi nga nila, ang lahat ng sobra ay bawal. Ayun. Doon ko lang siya posibleng nakuha sa lifestyle, yung mga siguro lagi ako nagsasangag, may mantika, lagi perito, yung ulam, tuwing umaga. Yun yung mga iniisip ko na mga naging dahilan. Kasi hindi naman ako naninigarilyo, hindi ako nagiinom. Ayun. Kaya yun lang yung tinitingnan ko na dahilan kung bakit nagkaroon ng something sa gallbladder ko. Ngayon gusto ko lang siyang mabigyan ng linaw kung ano ba talaga yung nandun sa gallbladder. So nang nagtanong kami sa doktor, ang gallbladder polyps ay na daw siya mawawala sa mga gamot, ganyan, hindi makukuha sa gamot. So ang kailangan sa polyp ay kung gusto mong patanggal, tatanggalin siya via surgery, which is i-confirm pa natin ngayon pag nagpa-CT scan tayo kung talagang polyps nga yun. So hindi naman agad siya tatanggalin, merong observation pa na gagawin doon kung tatanggalin nga ba siya or hindi, depende sa size. Tapos base sa mga napanood ko sa YouTube na sa mga doktor, 95% daw nun ng polyp ay non-cancerous naman. Tapos may 5% na cancerous na pwede mo siyang makita or ma-update na hindi mapunta sa cancer kasi i-update yon pag nagpa-ultrasound ka kung nalaki ba yung polyp. Pero kung di naman, okay lang daw yon. So yung polyp kasi is para daw yung kontel na, di ba, pag nagkaroon ka ng kontel, di naman siya matatanggal na pupunas-punasan mo lang or gagamot-gamutin, kailangan siya tanggalin. Kaya ayun, nag-decide talaga ako na magpa-hospital na agad kapag may nararamdaman ako sa katawan ko. Kasi kaya nga pala ako nagpa-hospital kasi nga may nararamdaman ako sa tiyan ko nung matagal na, nabo-bloated siya, ganon, mga nakaraan, o ewan ko kung nabo-bloated nga ba siya o sa isip-isip ko lang. Kasi may mga napapanood ako sa YouTube na sari-sari lumalabas na sakit, kaya syempre napapaisip ako. Minsan yung mga naiisip ko sa mga sintomas nangyayari kapag pag napanood mo, aba, parang magkakaroon ako ng ganon, parang ganon yung iniisip mo, pero wala naman talaga. Parang napaparanoid ka rin minsan kaiisip dun sa mga nararamdaman mo. Kaya naman ngayon, mas pinili ko na ipa-check up na siya, syempre, para maagapan agad kung ano man yung nararamdaman ko. Isa sa dahilan kung bakit kagad ako nagpa-check up noon is sa dumi ko meron siyang nasamang dugo, tapos pag matigas yung dumi ko meron siyang nasamang dugo. So ni-research ko rin siya sa YouTube, tapos nagpa-doktor na rin ako noon, may mga pinainom na gamot. So natuklasan na meron pala akong hemorrhoids or maliit na almoranas. Kaya daw isa yun sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng dugo, parang nagagasgas. Kasi ako pag dumudumi ako noon, ayan, pasintabi ko sa mga kumakain habang nanonood, kapag dumudumi ako noon, pinipilit ko siya, guys. So hindi naman ako natatay, pinipilit ko para makatay ako nung araw na yun. Hindi pala dapat ganon. Yun daw yung nagiging sanhi kung bakit ka nagkakaroon ng hemorrhoid. So yung pagdurugo noon, hindi ko naman na nararanasan ngayon. Kaya ginagawa ko, kumakain ako ng mga healthy foods na para mapalambot yung dumi. Ayun, tulad ng mga papaya, mga ganon, mga prutas, basta ganon, gulay. Tapos hindi nga rin pala ako mahilig sa taba ng baboy. Kaya iniisip ko na nakuha ko lang talaga yung sa stone sa pagkain ko ng mga seafoods. Tsaka yung mga yung mga pag nagsasangag ako, tsaka pag nagpiperito kami ng mga isda, kasi mahilig talaga ako sa mga isda. O kaya kung meron din kayong mga nararamdaman na sakit-sakit, huwag kayong matakot na pumunta agad sa ospital para syempre maagapan agad kung ano man yung
sakit niyo, 'di ba? Hindi na lumala. So yun, ngayon pupunta na kami sa CT scan sa ospital. Magpa-CT scan na ako. Sana maging ayos yung resulta. At syempre bago ko gawin to, nasamahan ko pa rin siya ng pagpe-pray. Yan ang isa sa pinakamalakas na gamot sa mga ganitong pagkakataon. So isa pa nga pala, nalimutan ko lang yung mga napansin ko kasi sa katawan ko. Dati akong 77, tapos nabawasan ako, naging 74 yung timbang ko. Kaya ayun, naisipan ko na rin na magpa-check up. Syempre hindi naman para malaman kung ano ba yung nararamdaman ko sa katawan ko. So medyo magastos pagka merong sakit, kaya maging healthy lifestyle tayo, mag-exercise tayo, kumain tayo ng gulay, prutas. Makakatulong yung pagre-research para about dun sa mga healthy na pagkain. Oo nga pala, sa pag-ultrasound, so magpa-fasting ka nga rin pala dito. So yung fasting is hindi ka kakain. Ako hindi ako kumain ang huli ko lang kain is mga 8 ng gabi, tapos nagpa-ultrasound ako noon mga alas 12 na. Pero meron talagang tamang oras kung kailan ka hindi kakain. Alam ko pwede pang mga 5 AM yata, 5 AM hanggang 12, ganon. Search nyo na lang din kasi si Mrs. yung nagpapaalala sa akin. Pero ang ginagawa ko talaga alas 8, tapos alas 12 na ako magpapa-check up at ultrasound. Ngayon ganon din yung ginawa ko. Huling kain ko kagabi is alas 8 ng gabi, tapos eto, pupunta pa lang kami sa ospital ngayon na alas 10 pa lang. So siguro mga alas 12 rin ako makakapagpa-CT scan. Ayun, pupunta na tayo sa hospital kung saan ako magpapa-CT scan. Sasamahan tayo ni Mrs. So yan, nagpapasalamat ako kay Mrs. kasi kasama ko siya sa lahat ng aking check-up at di niya ako pinapabayaan. So tara, let's go. Nakarating na kami sa lugar na kung saan ako ay magpapa-CT scan. Kinailangan kong uminom ng 2 bote ng tubig. Ayan yung iniinom ko na yan. So may hinalo nga pala sila na liquid din na sa kanila manggagaling dun sa mismong nagsi-CT scan para mas makita nila ng malinaw yung kanilang isi-CT scan. Syempre pinainom nga pala sa akin yung tubig ng hindi biglaan. Kailangan dahan-dahan lang ubusin yung tubig para hindi mabigla yung katawan kasi hindi pa ako nakain. So ikukwento ko naman sa inyo pagdating ko naman sa loob, dahil first time ko nga i-CT scan. So ibinigay ko muna kay Mrs. yung mga accessories ko. So nakahubad ako ng short kasi yung sa may sintas ng short ko is meron siyang metal para makasigurado at hindi makasagabal sa pagdetect sa CT scan is tinanggal siya. Tapos ang ginawa ay pinahiga muna ako dyan sa nakikita nyo yan sa may unan. Ipinwesto yung katawan ko, tapos iniscan ako ng isa. Minuto din yung itinagal, tapos meron namang itinurok sa akin na liquid dyan sa may braso ko kung saan nakikita nyo na may bulak. So ginagawa rin siguro yon para malinaw yung makita sa CT scan. So after kong i-CT scan ay kumain na kami ni Mrs. at umuwi na kami, tapos inantay na lang namin yung result sa mga susunod na araw. So ngayon, after 2 days, nakuha namin yung result ng CT scan. So titingnan natin. Examination upper abdomen with contrast. Tama ba? Renal cortical classification left. Clinical information bloated. Bloated ka nga. So, mas maintindihan ko siguro to pag si Doc na yung nagbasa na, okay? Opo. Akala lang sinisikmura lang, pero yun pala is gagawin natin. Okay? Kaya siya naman pala. Pero wala namang ginagawa siya. Wala nakitang na to. Mas accurate to kasi CT scan to. Okay? Pero, may nakitang iba. Yung sa CT scan. May nakitang bato sa ilong mo. Okay? Hindi naman siya ganun kalaki, 0.2 centimeters lang. Karanggot lang siya. Ang problema, nandun siya sa kidney mo mismo sa taas, na bahagi ng kidney. So, medyo malayo pa naman siyang bumaba. Pero, pagka kasi ang bato is bumabagsak, naiigilan na ito kapag nagigil. Minsan, nakakaramdam ka, biglang sasakit na yung nagigil mo, madaling araw magigising ka sa sobrang sakit. Ibig sabihin, bumabagsak ito. Ang problem is pwede siya magdala. Okay? Pero if you're talking it, hindi siya nila. So, ang gagawin natin, hey, gagawin ka naman yung more. Parang tunaw ng bato. So, other than that, wala naman natin ang problema. Okay? Although ito kasi upper abdomen na CT scan yung ginawa sa natin. Pero regardless, gaglaber naman talaga ito binigit ang gusto natin makita. Incidental lang namin nakita ng ibang problema. So, yun yung ibig sabihin ng renal cortical classifications. Bato siya gawin sa bato sa bato. Okay? Matutunaw naman yan.
Yung Bibigyan natin ng gamot sa pagkain ng mga maalat na pagkain. Hindi po kasi siya mahilig Hindi sa po ako matatawa. nagiinom eh. Hindi nagiinom. Ang problema niya lang po, mahilig po siya sa sibuyas. And so, kailangan mong bawasan. Kasi the fact na nangangapal yung gallbladder mo, nagkaroon na siya before. Ang problem, pag nagkaroon na siya before, pwede siya mag-death. Okay? So, yun yung problem. So, kailangan mo talagang modify kung ayaw mo maoperahan. Ingat na lang na po. Yes. Babawas ka talaga sa mga picots o sa matatabang kita. Oo nga po. Yung dating kain, tikim na lang. Worth it talaga yung prayer. Pero dapat hindi ka rin masyado sa mga laman loob pagkain kasi mataas ang uric acid. So, iisipin ko na it's either calcium siya or oxalate. So, which is natutunan ko. Ano po kaya? Basta yun, mga sinabi kong makakamang pagkain, mga oily, so, Sa mga gulay prutas po, ganun na lang. much better. Okay? Yan. Okay. So, mukhang advantageous din na ginagawa nyo kasi tulad ng sabi ko, either dun sa dalawa, patuman siya or poly, tanggal ang manage. Oo, pero ano ba? Since walang nakita, wala na. Nakaka-apekto po siya sa pag-bloated ko yung... Pwede yun. Kaya Dun sa sludges, yung sa cholesterolosis na magpo-bloated ka talaga. Kaya pala. At ngayon guys ay nabasa na nga ng doktor ang result ng ating pina-CT scan at sobrang thanks God kasi talagang nagkatotoo yung prayer na hiniling ko talaga. Talagang may chance talaga na may gallstone dun sa gallbladder ko. May chance ang polyp yung nakita dun sa gallbladder ko. Pero yun talaga yung hiniling ko na sana ay maging clear yung resulta ng CT scan. Laking pasasalamat ko talaga kasi napakadaming sign na hinihingi ko kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng sign na sana po gumaling na po kung ano man po yung nararamdaman ko. Halos araw-araw ako nagpe-pray. One time nagde-drive ako habang natugtog ng Hillsong. Ang pinapatugtog kong nung time na yon is Heal Me Lord. Pagkapatugtog ko niyan, sakto pagtingin kong ganyan, mayroong bus doon, pinicturean ko siya, eto siya. Ayan, pagkita ko, may nakalagay na. Nireview ko yung picture guys, kaso hindi kita yung mismong nakalagay dun sa bus, pero ang pinaka natatandaan ko dun is parang basta may God save us, parang ganun, basta ganun yung nakalagay. Dun pa lang parang hindi siya nagkataon, parang talagang merong sign yun, kaya talagang sobrang thankful ako. Naging maganda yung resulta. At ngayon, niresetahan ako ni Doc ng gamot para naman dun sa nakita na napakaliit na bato sa bat na tinatawag. Pero makukuha naman daw yun sa gamot. So, sobrang liit daw talaga nun. Kaya, 0.2 yung ano niya. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta yun. Tapos, binigyan lang ako ng gamot para doon. Naiinumin ko ng 2 weeks. So, ayun, sobrang saya ko talaga. Lalo nang sinabi ni Doc na good news na na walang polyp, walang gallstone. Sa gallbladder nagkaroon lang daw ng konting pamamaga. Kung may video lang nun, ganito talaga ako. So, ayun, kaya sa may mga nararamdaman, kaya ako shinare tong video na to guys, is yun, para palakasin ng loob nyo. Mas magandang, i-double check nyo na i-double check. Siguraduhin nyo muna, di ba, nagpa-ultrasound ako. May nakitang putik-putik, naggamot ako, 2 months, tapos after 5 months, bumalik ako para ultrasound, may nakita naman daw something polyp. Ang sa akin ng doktor na, kung hindi ka kung questionable sa'yo, pwede ka pang pa-CT scan, yun yung pinakamalinaw na kuha ng gallbladder mo, kung baga yun yung pinakamalinaw. Ang tanging solusyon lang para dun sa gallbladder, sa gallstone, tsaka yung may polyp, is tatanggalin yung gallbladder. So kung hindi ako nagpa-CT scan, siguro may date na ako kung kailan ako tatanggalan ng gallbladder, kaya talagang thanks Lord talaga. So kung may nararamdaman kayo, wag niyo i-base dito sa video na to guys. So magpunta talaga kayo sa doktor kasi sila yung kakatingin ng tunay na kalagayan nyo. Ayan guys, maraming salamat sa lahat ng panonood ng video na to. Dahil sa nangyari na to, mas magiging maingat ako sa mga kakainin ko, sa mga gagawin ko, mag-exercise, kumain ng prutas, gulay, tapos iwasan yung mga dapat iwasan tulad ng mga paborito ko. Tikim-tikim lang tayo. So, yun. Sana may natutunan kayo sa video na to. And yun. Maraming salamat.